Dessert ka ba? Bakit? Wala lang, tinatanong ko lang. Kung ano-ano na namang nasa isip mo. So, ayun na nga, sa recipe na ito, kakailanganin natin ng cake. Pero para mabilisan lang, bumili na lamang ako ng store-bought cake bars or pwede din namang brownies. Gaya niyan. Kayo na ang bahalang pumili. Nilagay ko lamang sa 500 ml square tub, inassemble at sinigurado na walang leak yung cream na ilalagay natin mamaya. I-flat nyo lang mabuti kasing flat ng mga dibdib nyo. Ouch! Ako pala yun. At dahil nga kinapos yung mga brownies na binili ko, kaya naman to the rescue itong mga cake bar na ito. Guys, pag mga ganitong cake bars, dun sa 500 ml tub, mga 4.5 cake bars ang magkakasya. So again, dik-dik-dik-dikin nyo lang, i-flat-flat nyo lang mabuti hanggang sa wala ng butas. Napapasukan nung cream mamaya. Next ingredient, maglalagay tayo ng cream cheese. Pero isang bar lang para tipid-tipid din. At paparamihin na lang natin yan. Pagkatapos ay ang all-purpose cream na pinalamig sa ref, guys. Tandaan, sa ref lang at hindi sa freezer. At iwi-whip lang natin yan hanggang sa maging thick. Next ay ang creme densada. Yes po, creme densada yan, guys, at hindi kondensada. Balanse lang yung tamis. Actually, hindi siya talaga matamis. Para sa mga matatandang kasama namin sa bahay. Transfer lang natin yan dun sa bowl na merong cream cheese. Tapos, paghahaluin lang natin yung maigi. And next, hahatiin ko yan sa 3. So, yung hatian niya, guys, hindi naman kailangan hating kapatid. Ang gawin nyo, hatiin nyo na lang equally sa 2 parts. And then, kumuha na lang kayo ng, halimbawa, tig 3 cups yung dalawa. So, kumuha na lang kayo ng tig 1 cup sa kanilang dalawa, ganun. So, yung isang part, yung third part, siya yung pinakakonti. Ito na nga, yung first part na medyo madami-dami, lalagyan natin ng ube flavor. Akala mo madami, pero akala mo lang yun. Magiging maayos din yan mamaya. Ihahalo na natin yan dun sa second part na halos kasing dami niya. Pagkatapos, syempre hindi nyo yan haluing mabuti dahil para saan pat pinaghiwalay natin sila, no? So, haluin lang natin yan ng dahan-dahan. Isi-swirl lang natin yan, guys. As in swirl. Para lumabas yung kulay ng white and ng ube, di ba? Para magandang tingnan. Wala lang, umi-style lang tayo, ganun. So, kung di nyo trip to, pwede nyo namang skip yung procedure na to. Gusto lang nating maging creative. Ganun eh, no? So, ayan, di ba? Parang nagdoble yung kulay niya. May white and may violet. Tapos yung white, wala lang. Lalagay lang natin ganyan. Gusto lang natin magulo. Hindi, ganito. Yung white, pwede nyong ilagay ng maliliit, parang ganyan. Hindi. Yung susunod pa. Ayan. Parang ganyan. Tapos, isi-swirl-swirl nyo lang mula dun sa ibabaw hanggang sa ilalim pero huwag nyo isasagad sa ating cake. Pagkatapos, makakreate ka ng ganyang effect. O, diba? Pak! At palalamigin na natin yan pero this time sa freezer naman, guys. Huwag ka maingay. So, overnight, guys, at kinabukasan ko na siya binalikan. Good morning, guys! Dahil ito na nga yung the next day, ang gagawin ko naman, ito, optional procedure to. Lalagyan natin ng ganache. 2 ingredient lang to, guys, kaya naman simpleng-simple lang. So, ito na nga. Yung chocolate na chinap mo, buhusan mo lamang ng mainit na cream. Pinainit ko yung cream gamit yung microwave, pero pwede nyong painitin yan gamit ang inyong pan. And haluin nyo hanggang sa matunaw. At ayan na, meron na tayong ganache. Ilalagay lamang natin yan syempre sa ibabaw ng ating ube cheesecake. At ayan na nga, meron ng hindi nakatiis. Tinikman na. Ayaw maghintay. Pero lagyan pa rin natin ng ganache para naman pag binalikan ng tumikim, di naman nakakahiya, di ba? Kunyari ka pa, ikaw din tumikim yan eh.